Nandito na tayo sa Hanoi Airport and syempre ang una-una natin gagawin ay mag-secure ng SIM card. So dito ko si Charlene sa Klook kasi sinundan lang namin yung instruction kung saan makikita tong Vietnam tourist SIM. So medyo halatang wala pa masyadong Pinoy na tourist kasi wala yung Pilipinas sa exchange rate nila dito. Since may SIM card na tayo, ang susunod natin i-secure ay ang Datong. Nandito kami ngayon sa ATM. Hindi na kami pumunta sa mga money exchange kasi sabi ni Charlene mas okay daw yung exchange rate dito pag sa ATM. Nandito na tayo sa ating hotel. Ayun yung Hanoi Royal Hotel. Medyo papasok ko ng iskinita. Ang cute kasi may mga nag-aabang dito eh. Hello po mga neighbors. Ayan ang Hanoi. So pasok tayo. Ayan na siya, si Hanoi Royal Hotel. Ay, baliktad. Hanoi. Yun nga. So check-in na tayo. Ito may may pasaging at chicken cubes yan. Orange. So, chicken cubes, tsaka saging. May pa-candy rin. Oh. So, ito nga, mayroon pa silang welcome drinks. Si Sherlyn kumuha ng parang lemon juice, orange juice. Sa akin, meron daw silang coffee. So, coffee ang kinuha ko kasi ano pala ngayon, 9 a.m. Ayan, tapos pwede ka kumuha. Ano pala to? Green bean cake. Ewan ko kung ano yung green bean cake, chorba. Tapos, yan, saging, tsaka itong mga, parang mga candies. Cute, oh. Mga snacks. Ito, hopya. Last but not the least, meron pa tayong free fruits, orange, and watermelon. A few moments later. So, it's 10 a.m. na, and hindi pa kami naka-check-in doon sa hotel. So, nag-decide kami na mag-ikot-ikot muna, magpalipas oras kasi 2 p.m. pa talaga yung check-in. Gaya ito si Sherlyn pumunta daw dun sa St. Joseph Cathedral. For pictorial muna. For picture daw muna tayo. Palipas tayo oras kasi 2 p.m. pa naman yung check-in. Mga 5 minutes pa lang kami naglalakad ni Sherlyn. And I would say na delikado pala maglakad-lakad dito. Yung mga motor sobrang bibilis tapos kung saan-saan. So pag tatawid kayo, medyo tingin-tingin talaga para hindi kayo mabangga. So sabi sa Google Maps, doon pa daw yung St. Joseph Cathedral. Pero nakita ko kasi ng tabi na yung lake. So dito na muna kami dumaan. And dito, walang mga motor. Ngayon, daming tourist, oh. Ito yung parang lake. Hindi ko lang alam anong pangalan ng lake. Wow, ang ganda ng lake. Mukha naman siyang malinis tignan. Tsaka para pala tong park. Daming tao. Sunday din kasi. Oo, Sunday din kasi ngayon, so feeling ko yung mga local nandito rin. Pero maganda. Cute, oh. Tapos may bridge doon. Cute dito. Sobrang medyo nakakatawa yung vibes ng lugar. Ang relaxing. Medyo mainit na ngayon, pero feeling ko kung malamig-lamig mga February, sobrang sarap tumambay dito. Cute, eh. Nandito na tayo sa St. Joseph Cathedral. And hindi namin alam kung dahil Sunday ngayon, pero ang daming turista kasi. So ayan, ando sila lahat nagpapapicture. Tatawid pa tayo. And katulad nga lang sinabi ko kanina, delikado tumawid-tawid dito dahil ayan, super dami ng motorcycles. So careful dahil hindi huminto. Dito tayo sa next destination natin, yung Train Street. Ito yata siya. Actually, di pa kami nakakapunta rito eh. So, ito na nga. Ayun, may train tracks. Ito na yung release ng train. And ayan na siya. Wow! Cute! So, dito dadaan yung train mamaya. And then nga, may mga nakatira sa gilid. Ayan. Seryoso. Ito yata yung mga oras ng train ngayon. Sunday ngayon so alam ko meron sila ng parang full day. So ayan, nakita nyo, ito yung aabutan natin ngayon, yung 11:30 a.m. Parang mga 10:30 na o mag-11 na, so antayin na lang natin to. So ayun, 11:20 daw pala, may nakausap si Sherlyn na nag-invite sa amin. Ayun, may mga nakaupo na doon ng foreigners. Cute. So yan, pag dumaan yung tren,
Sagasaan sila lahat dyan. Susundan lang natin to si ate kasi sila yung may property na parang restaurant doon. So alam ko hindi basta-basta pwede maupo eh. Pero ayan, sinamahan niya tayo so dito daw tayo upo. Nandito tayo sa Pho Tao. Tapos ito dito nakaupo si Shirley na yan. So sabi ni ate yung train daw ay manggagaling dito. So from here daan siya pa ganyan. Ganun. Medyo abutan kami. Ayaw daw mo po ni Sherlyn dito sa gilid na gilid pa. Baka daw tamaan na kami. Nag-order na kami ng kape and any minute from now darating na yung train. So ang style dito sa mga gilid-gilid na shop, mga coffee shop, mga restaurants dito is of course order ka. Obligado ka umorder. Pag di ka umorder, magbabayad ka pa rin kung gusto mo lang ma-experience yung train. Siyempre, order ka na. Nakapwesto na tayo so mga ilang minutes from now, siguro parang mga 1 minute na lang dadaan na yung train. Haba! Kami, bigla tumakbo pa ganun eh. Hindi sa mamay, ganun yung kamay. Grabe, nakasurvive kami. Nakakatakot yung tunog. Basta, sobrang kakaibang experience. 1 hour later. After na mag-train street, bumalik na kami dito sa hotel kasi nagbaka sakali kami na ready na yung room namin. Ano pa lang, 12:09. So, ready na daw yung room. Papakita ko sa inyo yung room. Ganito yung tsura niya. Binook ko to kasi nakyutan ako sa picture. So, ito yung una pagpasok mo, CR. Ayan. Cute. Cute. Tapos, sobrang simple niya lang. Ito yung pinaka-mura ata nila na room. Parang ganyan. Tapos yung bed, hindi ko alam kung bakit mababa. Pero cute naman. May mini mirror dito. Tapos, ayan, cabinets. Tapos, libreng tea. Tapos, may mini balcony dito na wala namang view. Pero pwede na. Nabook ko to sa Agoda ng 2,100 pesos. So, pwede na, di ba? Not bad. May breakfast to, kaso baka hindi na namin ma-avail kasi alis kami maaga. So, ngayon, magpapahinga muna kami. Mamayang gabi na kami lalabas. 1 eternity later. Pagkagising kanina, bumiyahin na agad kami para mag-dinner and gusto raw ni Sherlyn dito sa famous buncha place nila. Dito daw nagbuncha si Obama. So, tara, punta natin, testingin natin. 6:45 na and dito tayo ngayon magdi-dinner sa Hung Lien Buncha. First time namin nakatikim ng buncha dun sa Danang. Pero dito famous daw to dahil nagbuncha rito si Obama. So ayan. Buti man wala masyadong tao ngayon kahit parang dinner time. Umorder na kami. Ito yung menu nila nasa gilid ng pader. Para makita nyo yan si Obama. Oh. Dito siya kumain. So in-order namin to ngayon. Combo Obama. 125,000 dong. And parang ganito lang din yan eh. So hindi na kami umorder ng mga to. Gusto ko lang tikman tong fried crab roll. Meron din yata dun sa dun sa combo. Pero pasobra na tayo ng ganyan. Tsaka nitong pork skewer. Napansin ko merong sign dito sa gilid ng pinto. Nakalagay na sorry, the buncha was sold out. Pero yan, hindi sila makapaskill ngayon. Pero the fact na meron silang ganyan, ibig sabihin nauubusan sila ng buncha. So ito pala yung picture ni Obama dito. Kasama niya si Anthony Bourdain, parang food vlogger, food critic. Ayan, cute nila. So dito niya dinala si Obama. Ito na ang ating buncha. Yeah, ito yun yung fresh spring roll. Okay, chibog na tayo. Medyo marami-rami kasi itong buncha. Itong vermicelli noodles na to, para sa amin dalawa na ni Sherlyn kasi medyo parang kala mo ganyan lang yan pero kumpul yan, ang dami yan eh. Ito medyo interesado ako rito. Saka yan, yung mga dahon-dahon na miss ko yan. Medyo So ang pagkain ng buncha is kukuha ka nitong parang pork na may sabaw. Lasang barbecue sauce yan. Tapos yun, kukuha ka na ng noodles.
Parang ididip mo siya doon. Pwede mo lagyan ng daon kung trip mo. Ayan. Itong vermicelli noodles ay malagkit. Alright, ito na ang ating first bite ng buncha. Nakatikim na kami ng buncha sa Danang. So, tignan natin kung may pinagkaiba ba ng lasa rito. Mukhang approve naman kay Sherlyn. Kamusta? Parang barbecue lang na sabaw. Tapos may noodles. Malinamnam yung sabaw. Kalasa lang siya nung sa Danang or... Yes. Oh, okay. I love it. Sarap. Tikman natin tong fried crab roll. O, tikman natin to. Sarap, malaman siya. Hindi siya puro wrapper. Grabe ang sarap nito. Malaman siya, di siya puro wrapper. Parang 8,000 dong, siguro mga kulang-kulang 20 pesos. Pero masarap. Bukas ang malungkot na lumpia. Pero sabi mo masarap. Sarap. Hindi lang kami nakagawa ng sausawan, pero try natin sausaw sa buncha. Sauce nitong buncha. Sarap. Itong dahon na to, ang weird dun lasa niya. Parang siyang lasang oregano na ewan. Pero ang sarap niya dun sa sabaw eh. Putol tayo niyan. Sige, nandito. Kasabaw natin din sa buncha. Yeah! Masarap nung fried seafood roll. Masarap din. Kasama yun dun sa Obama combo na buncha. Dahon din na namin naubos. Pero masarap din yung dahon. Mga lettuce. Tapos na tayo kumain. So, akit tayo doon sa second floor nila. Dito daw yung kinainan mismo ni Obama. Sabi ni Sherlyn, hindi nila pinapaupuan yan eh. Kasi parang hinarangan na nila. Oh, ito. Cute. So, ito daw mismo yung kinainan ni Obama. Ayan, oh. May glass na harang. At yung plato niya, nandun pa rin, ha? Oo, yung mismo kanainan niya. Oo. Nugasan lang nila. Baka hindi. Ang dami rin tao rito, mga foreigners. Ayan siya, oh. Makain siyang buncha. Dito siya kumain ng buncha. Cute, di ba? So, sumakay kami ng Grab and dito raw yung gustong puntahan ni Sherlyn na susunod, itong Cafe Giyang. Meron silang, ayan, egg coffee. Hindi ko alam kung ano yun. Akit daw tayo sa taas. Gusto ni Sherlyn sana umupo doon sa may parang balcony. Kaso may tao eh. I don't know kung mantay natin sila malis. May bakante pang upuan daw sa gitna. Ayan, sumingit ang lola nyo. So, ito yung bestseller nila, egg coffee. Actually, medyo doubtful ako. Pero for experience, let's try. 35,000. So, parang 70, kulang 80 pesos. Let's try. Ice yung pinili ko. May hot din. Malis na yung mga nakaupo rito kanina sa lumipad kami. And kaya titikman natin yung kape nila. So yun ang ating day 1 dito sa Hanoi, Vietnam. Nag-enjoy kami. Marami kami napuntahan nung umaga at saka ngayong paggabi. Saka experience. Sobrang dami namin na-experience lahat ng ngayong araw na to. Bukas ng 6:30 AM yung biyahe namin papuntang Sapa, Vietnam. Actually, yun talaga yung dahilan kaya ako nag-book ng Hanoi. 6:30 AM ang pick-up, sasamahan nyo kami sa biyahe namin. Bye-bye!